Bago pa man dumating ang bagong Yamaha NMAX sa bansa, ay nagkaroon muna ng bagong Honda PCX sa bansang Indonesia. Kaya naman ay mas magiging mainit na naman ang labanan ng dalawang scooter na ito sapagkat halos magkasabay lang na inilabas ang mga ito, na isa sa mga pangunahing motorsiklo na pinipili ng maraming Pilipino. Kaya naman kung isa ka sa fanatic ng dalawang ito, ay mas maiging malaman mo rin ang pagkakaiba at advantage ng bawat isa dahil kukumpara natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabihin po muli subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! ...2015 nung unang inilabas ang Yamaha NMAX na nooy 150cc engine pa lamang ang makina. Bumenta sa merkado ang magarang pormahan at kakaibang disenyo kasama ang makabagong specs and features na meron pa lamang sa motorsiklong ito. Hanggang sa nakita ng Honda Motorcycle brand ang potensyal na kakayahan ng mga maxi-type scooter para manghatak ng bentahe sa merkado. Kaya noong 2017 ay inilabas ang kanilang entry na isang mas affordable maxi scooter na magiging pangunahing contender ng Yamaha NMAX, ang Honda PCX 150cc. Naging maingat ang bawat brand sa pagpili ng kani-kanilang mga disenyo, ngunit nagkakasubukan sa pagiging moderno at mga kakayahang performance ng bawat modelo. Hanggang sa dumating sa kasalukuyan, ang matinding kompetensya ng dalawang brands sa mundo ng motorcycle ay magkasunod na inaabangan taon-taon ng mga Pilipino na magpahanggang ngayon ay ang magiging labanan pa rin ay ang pataasan ng specs and features at baka bagong performance. Kaya unahin na natin ang panlabas na disenyo. Ang dalawang ito ay may parehong bagong estilo pero mas malaki ang pagbabago ng Yamaha NMAX ngayon sa initial na pagsusuri. Nadagdagan kasi ng isa pang ilaw ang Yamaha NMAX sa gitna na isang projector type LED center light, bago ang mga disenyo rin ng mga ilaw nito at naiiba na rin ang mga posisyon nito. Samantalang Honda PCX 2025 naman ay mas naging makanto pero na-retain pa rin ang ilan sa mga disenyo ng mga ilaw nito. Yun nga lang, mas naging manipis at mas naging malinis na ngayon tingnan ng bagong modelo. Wala na tayong masasabi pa kasi kanya-kanya naman tayo ng paningin. Mapunta muna tayo sa kabuwang mga sukat nito. Ang Yamaha NMAX 2025 ay may taas na 1,160mm, haba na 1,935mm at lapad na 740mm. Meron itong seating height na 765mm at ground clearance size na 125mm. Tumitimbang itong bagong motor na 129kg at may fuel tank capacity na 7.1 liters. Samantala ang Honda PCX 2025 naman ay may taas na 1,108mm. May haba ito na 1,935mm at lapad na 742mm. Meron itong seating height na 764mm at ground clearance size na 134mm. Tumitimbang ito ng 131kg at may fuel tank capacity na 8.1 liters. Kung susuring mabuti, mas malaki ang fuel tank ng Honda PCX dito, pero mas magaang naman ng 2 kilo ang Yamaha NMAX. Ito pa ang mas maganda. Ang dalawa kasing ito ay mayroong bagong features na mas magugustuhan mo pa ngayon, panigurado sa pagkakataong ito. Unahin na natin ang Yamaha NMAX. Ang NMAX ay mayroong mga naka-full LED type na mga ilaw gaya ng headlamp, central light, tail lamp, turn signal indicator na magbibigay ng magandang visibility sa madidilim na kondisyon. Meron din itong bagong TFT display instrument cluster na may kasamang nari-update na Y-connectivity features na nagsisilbing monitoring system guide para mas maalagaan itong motor na kung saan dito makikita at malalaman ng ilan sa mga maintenance recommendation. Last parking position na may kasama pang Bluetooth connectivity features. Upang makita din dito ang mga call alert at messages na nagagaling sa cellphone gadget na may kasama ring Garmin navigation system. Accessibility, nilagyan din ito ng start and stop system at USB Type-C charging port. May mga console pocket at malawak na underseat compartment storage na may sukat na 23.5 liters na space.
Built-in na rin sa Yamaha NMAX ang hazard lamp, pass switch for safety and security at napaka-accessible. Maraming switch at mga sign na makikita kasama ang ignition system nito na nakakilis starting system na may anti-theft alarm at answer back key system. Ang side stand kill switch ay hindi rin nawala sa modelo, kaya masasabi mong perpekto itong bagong Yamaha NMAX ngayon. Pero hindi pa tatalo dyan ang Honda PCX. Ang Honda PCX kasi ay mayroon ding full LED lighting system. Ang headlamp, DRL, tail lamp, mga turn signal lamp indicator nito ay mga naka full LED type na rin na klase. Mas magandang visibility rin ang mabibigay nito lalo na sa gabi. May bagong TFT display instrument cluster na rin ang Honda PCX. Newly designed instrument panel gauge na may kasamang bagong connectivity features na tinatawag na Road Sync ng Honda, na may kasamang navigation system na kung saan ay pwede kang mag-play ng music dito at may menu pa ng mga navigation. Pwede mo ring mamonitor dito ang performance analytics, maintenance recommendation kasama ang messages at call alerts na nanggagaling sa iyong cellphone. Ang RoadSync app na ito ay napaka-accessible at nagbibigay ng maraming impormasyon na kinakailangan ng rider, na kung saan dito sa screen ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasama pang audio sound na mag-guide sa iyo sa mga direksyon na pupuntahan mo. Kaya bagay na bagay rin ito sa may mga intercom. Nilagyan din itong motor ng idling stop and start system, naka-USB Type-C na rin ang charging port, may mga console pocket at malawak na underseat compartment storage na may kabuwang sukat naman na 30.4 liters na space. Built-in na rin sa Honda PCX 2025 ang hazard lamp, pass switch for safety and security features at napaka-accessible na rin. Maraming switch at mga sign na makikita kasama ang ignition system nito na naka-smart keyless entry na may kasamang answer back at anti-theft alarm system. At meron din itong side stand kill switch para mas kumpleto. Well, kayo na lang ang umusga kung sino sa mga ito ang nakalalamang pagdating sa mga features. Pagdating naman sa chassis and suspension, ang parehong modelo ay mayroong matitibay na chassis frame, magaganda pa na klase. Ang NMAX ay nilagyan ng telescopic fork front suspension at dual shock with coil spring na may kasamang pressure canister o sub-tank sa rear suspensions nito. Habang ang Honda PCX ay mayroon ding front telescopic fork suspension at dual shock and coil spring na may kasama ring sub-tank sa rear suspension. Ang mga gulong naman itong dalawang modelo ay parehong malalapad at makakapal. Ang Yamaha NMAX ay may front tire size na 110 by 70R13 at rear tire size na 130 by 70R13. Habang ang Honda PCX ay may front tire size na 110 by 70R14 at rear tire size na 130 by 70R13. Pagdating naman sa mga safety and security features, ang mga braking system ng dalawang modelong ito ay magaganda rin. Ang bagong NMAX ay nakakuha ng parehong single disc type na ventilated sa front and rear, habang ang PCX ay mayroon ding mga naka-single disc at ventilated na klase ng mga preno nito sa harap at likod. Ang NMAX ay may additional safety features na anti-lock braking system o ABS at may kasama pang traction control safety features. Habang ang Honda PCX ay mayroon namang anti-lock braking system o ABS na sinamahan ng Honda Selectable Torque Control o HSTC na halos pareho lang ng traction control system. Well, dito naman sa panghuli, talagang magkakasubukan na ang dalawa sa pagiging malakas, matibay, matipid at mabilis. Pagdating kasi sa performance, ang Yamaha NMAX 2025 ay pinapagana pa rin ng 155cc engine displacement na may kasamang single-cylinder 4-stroke single overhead cam 4 valves, liquid cooled type na cooling system at fuel-injected type na fuel supply system. Nilagyan din ito ng Blue Core technology ng Yamaha at BVTA. Highlighted sa bagong Yamaha NMAX ang transmission nito na may kasamang YECBT features. Sa pamamagitan ng makabagong transmission type nito na YECBT ay mabibigyan daw ng mas maraming dynamic power delivery
na sinamahan pa ng iba't ibang driving mode function. Particular ang normal at ang sports mode na driving mode system nito. Mayroon ding Y-shape additional buton na makikita sa handle para dito at gumagawa ngayon ng maximum output na 15.37 horsepower at 8,000 RPM habang 14.4 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May top speed ngayon itong Yamaha NMAX na nagmumula sa 100 km per hour hanggang sa 128 km per hour at may fuel consumption rate na 35 to 40 km per liter. Samantalang Honda PCX naman na 2025 model ay pinapagana pa rin ng 156.9 cubic centimeter engine displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke single overhead cam, 4 valves at naka-liquid cooled na cooling system. PGM-FI o program fuel injected ay hindi pa rin inalis sa modelong ito na sinamahan pa ng ESP Plus engine technology ng Honda na sinasabing nagpapatipid at nagpapaganda ng performance na kung saan ay nagpapawala na rin ng ugong ng makina nito. At may isang CVT type transmission system na kayang gumawa ng maximum output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay nasa 15 Nm sa kada 6,500 RPM. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 100 km to 127 km per hour. Hindi pa officially top speed ng Honda PCX yan, pero abangan na lang siguro natin pag nandito na yan. May fuel consumption rate itong modelo na 45 km per liter na mas matipid kesa sa Yamaha NMAX. Itong bagong dalawang modelo na maxi scooter na to ay nagkaroon din ng iba't ibang variant na pagpipilian. Ang Yamaha NMAX 2025 ay mapipili sa 4 na variant nito, habang ang Honda PCX 2025 naman ay may 3 klaseng variant na pagpipilian. Ang Yamaha NMAX ay nagkakahalaga mula sa 155,900 pesos hanggang sa 175,900 pesos sa kasalukuyan. Habang ang Honda PCX ay nagre-range pa lamang sa estimated price mula sa 145,900 pesos hanggang sa 165,900 pesos sa bansa kung sakali mang darating na ito. Pero yan ay estimated pa lamang ng presyo nito. Baka sakaling magbago pa ito kung sakaling tuluyan na itong dalhin sa Pilipinas. Well, alam mo na siguro sa ngayon kung sino sa dalawang ito ang mas nakalalamang. Ito ay basihan lang naman pero nasa sayo pa rin yan. Para mas malinaw at maunawaan ay ilalagay na rin natin dito ang kabuang detalye ng dalawang motorsiklo na Yamaha NMAX at Honda PCX 2025 model. Sa wakas, kumpirmado nang dumating ang bagong Yamaha NMAX sa Pilipinas. Para sa dagdag na naman na modelo ng brand sa lineup model nito sa bansa, ay tiyak na magkakaroon na naman ng bagong pagpipili ang motor ang mamamayan, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang bumili ng isang bagong motor. Itong bagong Yamaha NMAX ay inilabas sa bansa na may 2 klase ng pagpipiliang variant, ang Standard at ang Tech Max version. Ang presyo ng Standard ay nagkakahalaga sa estimated price na 155,900 pesos. Hindi pa yan ang magiging official rate ng NMAX kasi maaaring madagdagan pa yan pag i-display na yan sa mga kasa o mga branch ng motor trade. Ang standard variant ay mayroon ng mga kasamang features gaya ng bagong TFT display instrument meter panel, bagong rear suspension na may reserve tank canister at keyless entry, dual disc type na may kasama na rin mga bagong safety features. Samantalang ang Tech Max version ay mayroong bagong engine na nilagyan ng YECBT o Electronic YECBT. Para mas kumpleto at aprobado, ang bagong modelong NMAX ay nilagyan ng newly styling na front face design na hindi lang ginawang mas functional, mas pinalakas ang performance, nilagyan ng mga bagong connectivity at bagong mga safety features, maging ang visibility ng Yamaha NMAX ay mas na-update na ngayon. Ang Tech Max version ng Yamaha NMAX ay nagkakahalaga sa presyo na 175,900 pesos. May bagong mga disenyo ng mga ilaw at DRL kasama ang pagkakaroon ngayon ng projector type LED headlight na nasa gitna.
At gaya ng dati ay naroon pa rin naman ang malapad at malaki na front windshield protector nito, kasamang matatalas na edge ng garnish at pairings at ang isang front fender na may karugtong dalawang cover ng mga suspensions. At ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasamang bagong radiator grille cover na disenyo. Maliban dyan ang rear portion naman, pagdating sa combination lamp, meron pa rin naman itong dalawang tail lamp na may panibagong version na rin ng disenyo. Ay mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system. Ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo. Kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw, ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang shift name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis. Pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear.
Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Mayroon itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo. Upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kaysa sa mga de-manual key pa lamang o yung mga nakadangle key pa lamang. Sa bansang Indonesia, 5 klase ng variant na inilabas nito, pero dito sa Pilipinas, 2 pa lamang po ang dumarating. Ang standard variant at ang TechMax version na nagkakahalaga mula sa 155,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos. Sa wakas ay inilabas na rin ng Honda motorcycle brand ang kanilang bagong update na Honda PCX 160 2025 model. Ito ang magiging katapat ng Yamaha NMAX Turbo 2025 model sa maxi scooter segment ngayong taong ito, na kung saan inaasahan na rin ng marami ang pagdating ng mga scooter na ito dito sa bansa. So ano nga bang meron sa bagong modelong ito? Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia sa 3 klaseng variant na pagpipilian. Una ang CBS version, ang pangalawa ay ang ABS version at ang pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat, ay ang Road Sync version nito na pinaka-top variant sa PCX 160 2025 model. Itong Honda PCX mga kaibigan, kung papansinin ang panlabas na disenyo nito, ay na-redesign ang frontal face nito. Ang dating makapal na V-shaped daytime running light ay pinanipis at nagkaroon ng kaunting muscular front design at mas naging makanto. Ang aerodynamic ay mas tumalas ang hugis, pero sa overall looking, ang disenyo ng kabuang body nitong scooter ay katulad pa rin naman ng previous model. Ang PCX 160 2025 model ay nagkaroon din ng handlebar na fully covered na parang itinulad ngayon sa Yamaha NMAX Bergman Street na dating naka-naked handlebar. Meron itong dual headlamp na reshape at nagkaroon ng kaunting angas. Maging ang windscreen protector nitong motor ay nabago rin. Bago rin ang disenyo ng rear combination lamp system sa dating cross shape. Ngayon ay may bagong disenyo na single street LED taillights, mas pinanipis mula sa dati. Pagdating sa comfort, accessibility, convenient, performance level, siguradong wala ka nang hahanapin ngayon sa Honda PCX 160 2025 model. Nilagyan pa rin ito ng HSTC Honda Selectable Torque Control o yung tinatawag na traction control system nito, na kung saan pumipigil sa pagkadulas ng gulong sa likuran habang bumibilis ang takbo at pag-ikot nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng torque sa makina sa kada arangkada ng throttle. Kaya naman kahit may daan mo ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada, mababato at madudulas na klase, ay maliit ang tsansang sumemplang ang motorsiklo sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasama ang signature na idling stop system ng Honda ay ikinabit din sa bagong modelong ito. Ang pansamantalang paghinto ng makina sa oras ng mga trapiko ay tumutulong na mapigilan ang consumption sa gasolina habang nakahinto ang motor. Bukod pa dyan, ang lahat ng mga ilaw nito ay fully LED type na klase. May built-in hazard lamp system at built-in passing light switch system. Nilagyan din ito ng mga console packet na may kasamang USB Type-C charging port system, kasamang mas pinalawak na underseat compartment storage nito. Mula sa dating 30 liters, ngayon ay 30.4 liters na. Pagdating sa makina, ang bagong PCX ay pinapagana pa rin ng 156.9 cubic centimeter na displacement capacity o 160cc. May kasamang single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead cam, liquid cooled type at program fuel injected type na klase. Ito ay nakakonek sa isang automatic CVT type transmission
na kayang gumawa ng 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at compression ratio na 12.0:1. Pagdating sa performance na yan, tiyak na aabot pa rin sa 125 km per hour ang magagawa nitong bilis. Meron itong malaking fuel tank capacity na 8.1 liters at kumukonsumo ng 45 km per liter. Itong 2025 Honda PCX 160 ay may kabuang bigat ngayon na 132 kg. Meron itong seating height na 764mm at ground clearance size na 135mm. Ang instrument meter funnel gauge ang isa sa mga highlights nitong bagong modelo. Di lang sa na-reform na bagong disenyo, hugis at makabagong features nito ay naglalaman din ng mga makabagong connectivity na tinatawag na RoadSync phone connectivity, na kung saan pwede mong i-connect ang phone sa app na may kasamang navigation system at pwede ka ring mag-play ng music. Very clear ang visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel, na bagay sa fully covered handlebar at mas nagmukhang maxi scooter ang datingan. Ilan pa sa mga features nitong RoadSync ay ang mga menu ng navigation na may kasamang additional buton para sa TFT display. Pwede mo ring i-monitor dito ang performance analytics, maintenance recommendation, kasama ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo kapag nakakonect na ang gadget mo rito. Ang RoadSync app na ito ay napaka-accessible at nagbibigay ng maraming impormasyon sa rider, kung saan dito sa screen ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling naiset mo na ito. Kaya bagay na bagay ito sa may mga intercom para kahit pakikinggan mo na lang ang sounds at kung saan itutukoy ang mga direksyon. Nagawang mas komportable palalo sa mga naghahanap buhay gaya na magdi-deliver, rider at angkas o grab rider. Ang PCX 2025 model ay nakakuha rin ng makabagong disenyo ng suspension system nito. Pagdating sa rear suspensions, ang dual shock absorber ay sinamahan ng pressure canister or sub-tank ngayon. Ang front telescopic fork suspensions nito ay nagbibigay rin ng balancing pagtakbo sa kahit anumang kondisyon ng kalsada o maidaan sa mahahams na lugar. Ang makakapit at malagkit na mga gulong nito ay may kabuang sukat sa front na 110 by 70 R14 at rear tire size na 130 by 70 R13. Ang front and rear wheel nito ay pareho ng mga naka-disc type na braking system na sinamahan ng anti-lock braking system na para sa pagpapabuti ng mga biglaang pagpipreno. Ang madulas na kalsada ay pinapanatiling makapit sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Makapit na preno, malagkit na gulong na may kasamang matitibay na klase ng suspensions at mga bagong safety features na pangkaragdagang kaligtasan sa bawat arangkada sa ibabaw ng kalsada. Kaya naman ang bawat biyahe, umulan man o umaraw ay siguradong makakawalan ng takot sa mga sasakay sa Honda PCX 160. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na may kasalukuyang estimated price mula sa 120,000 hanggang sa 152,000 pesos. Kung susundin ang presyo na yan, ay parang walang pinagkaiba sa previous model na nasa Pilipinas ngayon, mga kaibigan.